Nagpayag na ang Supreme Court na ang constitutional daw ang impeachment case laban kay Sara Duterte. Grabe, ano? Napakaswerteng nilalang ni Sara Duterte. Ayon sa Korte Suprema, marami daw technicalities ang pinail ng mababang kapulungan laban sa impeachment case nga ni Sara Duterte. Grabe talaga. Sabi naman ng mga bumabatikos kay VP Sara Duterte, 13 daw sa 15 hukom ay appointee ng kanyang tatay na si former Presidente Digong Duterte. Ganoon naman pala siyempre, talagang kung appointee nga sila, talagang papabor nga sa kanyang sinasabing nag-appoint sa kanya. Kaya nga itong talaga si VP Inday Sara ay hayahay na naman. Hindi naman natin nakikita. Nagtatrabaho pa kaya ito sa Office of the Vice President. Lagi na lang ito nasa labas ng bansa at nag-aayahay. Grabe, ano? Ang mamamayang Pilipino talagang hirap na sa buhay at hindi na nga alam kung saan kukunin ang 3 beses na pagkain na ilalapag sa pagkainan. Pero itong mga Duterte talaga pakampante lang sa kanilang buhay. Wala talagang ganitong talagang malala na ang sitwasyon dito sa ating mahal na inang bayan na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon ng Senado na ngayon si Sara Duterte kung sakali nga ito umupo sa impeachment case laban sa kanya. Talagang pati ang mga senador na kumampi sa kanya talagang hayay lahat matoy masasaya dahil nga sa mga sinasabing technicalities na inahin nga ng mababang kapulungan para sakaling ma-impeach si Sara Duterte. Malabo na nga talagang ito humarap sa Senado. Talagang nagsalita ng Korte Suprema. Sigurado na kung magpapay sila ng motion for reconsideration, may hirapan na sila. Kaya talaga, tuloy lamang ang buhay natin dito sa ating mahal na inang bayan. Huwag na tayong makialam pa sa usapin ng politika, lalo na sa mga politiko. Alam naman natin na walang ginagawa para kanilang constituents, lalo na sa panahon ng tagbaha at tagbagyo dito sa Metro Manila, sa labas ng Metro Manila, sa buong bansa natin na talagang binabayo ng bagyo at habagat itong mga politiko, wala man lang tumutulong sa kanila para mapaganda ang kanilang buhay. Talagang pamumulitika lang kanilang alam gawin. Lalo na sa usapin ng impeachment case ni Sara Duterte, lahat ay nagbubugi, lalo na yung kanyang mga kaalyadong senador na talagang pinagtatanggol siya na wala daw siyang ginawang at tinabag sa ating sinasabing salapi na binabayad na malilit na Pilipino na si Juan Pasang Cruz na sinasabing talagang nagpapasasa sila sa kabahan ng bayan. Kaya itong sinasabing nangyari nga na talagang unconstitutional nga daw ang inahing reklamo ng mababang kapulungan para ma-impeach si Sara Duterte. Talagang gano'n ang buhay talaga. Let's all move on. Kung nagtatrabaho ka man ngayon, wala ka trabaho talagang tuloy lang ang buhay. At itong mga politiko pa nakikisaw-saw pa at mga namumulitika sa ating mahal na inang bayan ipagpatuloy lang natin ang ating gawain sa pang-araw-araw na buhay at tingnan na lang natin kung talagang mabango si Sara Duterte sa darating na panguluan sa 2028. Nasa ating makakamay kung iboboto natin siya at nais natin siyang sumunod na Pangulo na ating mahal na inang bayan. Talagang malalaman natin kung talagang mabango pa siya sa mga huling darating na taon sa pagtatapos niya ng panunungkulan ni PBBM. Ay sana kung sakali nga siyang mahalal lang ng taong bayan, maging transparent siya sa kanyang mga ginagastos sa budget ng taong bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.